Wag na po tayong mag-alala. Yung balita pala na yan ay unverified at hindi po siya walang katotohanan po na itong ano kasi nakakagulat kasi yung mga ganitong balita 'pag may mabasa kang mga ganito. Hindi po talaga maganda. So, it's good thing kasi it was very quick to counter the fake news ano kasi mismong mga kasamaan din natin ang nagbalita ano at ngayon buti naman ngayon at burado na dahil meron tayong verified news mula mismo kay Attorney Kaufman through Alvin and Tourism. Kasi kanina may balita nga talaga na natagpuang nakabulagta daw si Tatay Digong sa kanyang detention. At sinasabi pa na unconscious daw at kung ano-ano. So, syempre tayo naman, mapababalikwas ka naman sa mga ganyang balita. Alam naman natin anong edad na ni Tatay Digong. With the latest news or information or statement from Attorney Kaufman, ang sabi niya rito, in response to unverified online reports alleging that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious in his room this morning. Verbatim, I would like to state in no uncertain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue. I have just spoken to him, sabi ni Attorney Kaufman, and he is stoically awaiting the judgment of the ICC Appeals Chamber on the matter of interim release. So, mag-ingat-ingat po tayo no kasi minsan sa tingin ko nangyari dito may nag-message or kunwari insider na nag-message sa ating mga kasamahan or sa isa sa ating mga kasamahan na ganito daw ang nangyari kay Tatay Digong. So syempre binalita ka agad without verifying. Mag-ingat po tayo sa mga ganun kasi meron talagang gagawa ng ganyan para tayo ay mapasama. Syempre pag na-publish na natin yan, hindi na natin mababawi. Kung mabubura man natin, sasabihin nila, kita ninyo, binura, fake news pala yung mga yan ganun. So mag-ingat-ingat po tayo. Hindi po lahat ng nagme-message sa atin ay totoo or hindi po yung akala natin kausap natin ay totoo. Minsan mga ano yan mga padala nila, pakawala nila yan. But anyway, speaking of Tatay Digong, ay syempre, ang dyan is merong balita, no? Ayan, merong balita, ayan. Kasi usapang SALN ito, ibinalita nila yung SALN ni VP at syempre kasama dito ang SALN din ng presidente. So tignan natin sino ang mas mayaman sa kanila o mas mahirap sa kanila. Syempre doon mo mapagko-compare kung sino ba talaga ang sinasabi nila na merong magarbong pamumuhay or may tendency na mangurap. So panoorin natin to. Nakuha ng News 5 ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para sa mga taong 2023 at 2024. Noong isang taon, nagdeklara si PBBM pati kanyang asawang si First Lady Luis Erneta Marcos ng 21 real estate properties na aabot sa higit 142 million pesos. Kabilang dyan ang mga bahay at lupa sa Lawag City, La Union pati Ilocos Norte. Nagdeklara rin sila ng personal na ari-arian kabilang ang cash, investments, alahas, mga sasakyan at paintings na aabot sa higit 247 million pesos. Pinakamahal na sasakyan ang Mercedes-Benz Maybach 2023 model na nasa 10.5 million. May 126 paintings ding dineklara ang first couple, kabilang ang mga obra ni na national artists Fernando Omorsolo at Ben Cabrera.
Ang pinakamahal na painting nasa 19 million pesos. Wow, grabe. Painting, no? Mas mahal pa sa bahay natin. 19 million. Na obra ng national artist ding si Jose Joya. Walang utang na idineklara sina PBBM at ang First Lady. Kaya ang net O, worth nung walang utang. Sabagay, tama ka naman. Wala talagang utang yan eh. Na loob. o deklaradong yaman nila para sa 2024 nasa 389.4 million. Makikita rin sa Annex D na kanilang 2024 SALN ang mas malaking net worth na aabot sa higit 1.3 billion. Wow! Sana all. Ang pinagbasehan daw niyan ang December 2024 appraisal report ng private appraisers na Cuervo Appraisers. Bahagyang tumaas ang net worth ng Pangulo at First Lady noong isang taon kumpara sa higit 381 million pesos noong 2023 base sa alituntunin ng Civil Service Commission sa paghahain ng SALN. At nasa 1.16 billion pesos kung pagbabasehan naman ang appraisal report ng private appraiser. Sabi ng palasyo, gusto raw nilang maging transparent sa yaman ng Pangulo, kaya naglabas sila ng appraised value na kanilang yaman. Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value? Fake news! Ayan. Ako ang... Wait, ilipat natin kasi nakakasuka. Okay. Ako ang comment ko dyan, kasi sinasabi nila, mas maganda, mas maigi na ilalabas natin ang SALN ng Pangulo para blah blah blah. May sinasabi pa sila na mas mayaman pa daw or mas mataas yung SALN ng Diskaya, Zaldico, or Martin Romualdez kaysa dito kay Marcos. Di nga. Niwala tayo doon. Ako kasi, kung titignan ninyo, syempre natuto yan sa kanyang tatay. Ano bang ginawa niyang kanyang tatay? Kaya nga may cronies di ba? Ibinigay yan or ipinangalan yan, ipinagkatiwala sa mga iba't ibang pangalan, iba't ibang tao. Tapos, syempre, sa kanila babawin or kukunin or may porsyento sila doon. Pero doesn't mean na meron silang dineclare na SALN nila dito, yun na yun yung kanilang yaman. Napaka-imposible naman yan. Papayag ba naman yan sila na mas mayaman ang Diskaya or Zaldico sa kanila? Kasi, syempre, like, speaking of Zaldico, di ba, na nakadeclare, nakita natin yung air assets niya, sobrang, dami, no? Talagang magharbo ng mga assets. Pati si Martin Romualdez, dalawa ba naman ng eroplano, di ba? Pero, it's very unlikely na mas malaki ang kanilang pera kaysa dito kay Marcos Jr. Ako ang tingin ko dito, maraming cronies to. Maraming mga kumbaga dinistribute or sinepa-separate sa mga iba-ibang pangalan. So, hindi ako naniniwala na yan lang yung kanyang asset, no? Siyempre, nakita nyo, wala nga daw siyang utang Totoo nga naman, wala siyang utang na loob talaga. Now, let's go to VP. Ng Pangulo, kaya naglabas sila ng appraised value na kanilang yaman. Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung maganda na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na... Dating na-acquire, na nakaw, na yaman before? Bakit hindi, sinama ba dyan yung mga nakuha nila na kanilang asset doon sa Amerika nung after ng deal nila doon sa EDCA? Sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Nagdeklara naman si Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio ng real properties na aabot sa 66.8 million pesos noong 2024. Kabilang dyan ang mga lote, bahay, pati condominium units kung saan karamihan ay nasa Davao City na kanilang baluarte. Mayroon din silang personal properties gaya ng motor vehicles na aabot sa higit 31 million pesos. Pero nagdeklara sila ng liabilities o utang na aabot sa halos 10 million pesos. Kaya ang net worth ni VP Sara at ni Attorney Mans nasa 88.5 million pesos. Mas mataas yan kumpara sa 77.5 million noong 2023. Ang paglalabas ng SAL... Layo, no? Wala pang 100 million.
Totally combined yan. Pero ito, 1 billion mahigit na. Itong mag-asawa. Pero although, kahit sabihin na natin, okay, ipagpalagay na natin yan talaga yung kanilang salin. Ang layo, di ba? So, sino ngayon ang kurap? Pagbabasehan natin yung salin nila. And in fact, ini-issue din nila si Tatay Digong na, kurap. Pagpapalit ang mga Duterte, walang gagawin ng mga yan kundi maglulustay or mangungurap. Pero tingnan natin si PRRD nga since 2016 to 2022. I-compare natin yung ayan. 2016, 27 million. 2017, 28 million. 2018, 31 million. 2019, 33 million. 2020, 36 million. 2021, 38 million. 2022, 37 million. Hanapan nila ng hanapan nila ng iba pa dyan kung meron silang mahanap na iba na ipinangalan ni Tatay Digong sa ibang pangalan. Para kasi syempre sasabihin nila, hindi naman declared lahat yan. But knowing the fact, ito kasi ang naglabas nito mismo Akbayan Party List. Nakakita ba sila ng crony ni Tatay Digong? Wala, 'di ba? So dito pa lang naglabas na nga sila ng salin ni Tatay Digong. Sila naman ang napahiya. Hindi man lang umabot ng 50 billion. 50 million 'yan. 37 million, pinakamataas niya 38 million. Anyway, moving on, speaking of Tatay Digong, the good news is maglalabas ng result ng interim release kung mag-grant ba ang interim release ni Tatay Digong o hindi. Ila-livestream ng International Criminal Court o ICC sa kanilang website, Facebook at YouTube account ang magiging hatol sa apelang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa official website ng ICC, sinabi nitong isasagawa ang anunsyo sa isang open court sa darating na November 28 ng 10:30 a.m. Nice. Oras sa the Netherlands. Dedesisyonan ng Appeals Chamber ang urgent request for interim release at renewed request for interim release ng kampo ng dating Pangulo. Noong September 26, nireject ng Pre-Trial Chamber 1 ang naging apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantalang kalayaan. Humaharap si Duterte sa matatandaan natin na bago pa yung September 26 na yan, ay umapili ang kampo ni Tatay Digong or umapila si Attorney Kaufman na i-delay muna or i-postpone muna yung paghahain ng interim release at yung September 23 na yung confirmation of charges. That is in line to the preparation of all the counter evidence ng defense, no, laban ito sa mga prosecution na ito. So ako ang nakikita ko dito positive, I'm more on positive kasi the mere fact na magkakaroon tayo ng live streaming na pagdinig sa pag-grant ng interim release this coming 28, medyo more on positive yun kasi kumbaga pinagbibigyan pa rin kung ano yung apela ng ating Tatay Digong dito. So I think na babahala na rin yung mga kabila kasi kumukontra sila doon sa kagustuhan na palayain pansamantala si Tatay Digong. Medyo kabado na sila kasi syempre nung nagdesisyon ang kampo ni Tatay Digong or ng abogado na medyo i-postpone yung interim release at yung confirmation of charges, I believe na pinag-aralan nila ng husto, ng matindi, kung papaano nila ika-counter itong prosecution panel na ito. So, let's see. Tingnan natin by November 28 kung ano yung result. But we're praying and hoping na this would favor Tatay Digong sa I think na patunayan or na-establish ng defense panel na talagang kailangan niya ng sa age ba naman in
in terms of humanitarian or humanity reason, syempre matanda na yung mama, di ba? Speaking of corruption, no? Ito naman yung mga tauhan ng Southern Police District ay naghain daw sila ng warrant of arrest doon sa bahay ni Zaldico. Panoorin muna natin to. Okay. Sige. Sige pa rin, sige pa rin. Inform. Nakasil. Nakasil. Ang bobo. Yung people na yan, sa loob yan. Hindi mo sa loob kasi silip para makita sa labas. Hindi yung sa labas para makita sa loob. Ano ba naman yan? Sisilip pa daw siya doon. No? Siyempre, hindi mo makikita. Kaya nga. Ay, nako, dinoble ang sahod ninyo. Tapos ganyan pala kayo. Natawa tuloy kayo sa sarili ninyo. Tignan nyo naman, sisilip siya doon. Siyempre, hindi mo makikita. Ano yun? Binidyon pa ninyo yung katangahan ninyo? Walang iya talaga. Kaya, alam mo yung comment ko dito? You are just wasting the money of the people. Panoorin natin ito at i-connect natin dyan. Statistics namin, meron silang confidential funds. Okay lang naman yun kasi maraming opisina meron confidential fund. Nakita ko lang na yung pagkakasunod-sunod ng confidential fund, halimbawa 2024, parang 168 o 186 million lang ang confidential fund ng DOJ. 2025, naging 1.5 billion. So, ang tanong natin, balik tayo dito paano kayo pupunta dyan? Kung alam naman ninyo na wala naman si Zaldico sa Pilipinas? Or are you just fooling the people around? You have 1.5 billion confidential funds, intelligence funds, ngayong taon na ito. Tapos pupunta kayo dyan, magkakatok-katok kayo? Ano ang silbi ng biglang paglobo ng inyong confidential funds na hindi naman ninyo ginamit para magkaroon ng impormasyon kung nasaan nga ba si Zaldico? Kung nasa labas ng bansa, nasaang bansa? What's the use of confidential funds? Binubulsa lang ninyo, ganon? I mean, di ba? Tingnan nyo talaga, ang katangahan nga sisilip pa nga dyan, ayan, sisilip. Confidential funds? Sa ganyan ba napupunta yung confidential funds ninyo? Sa katangahan at kabubuhan talaga? Oo. I mean, tinalo pa ng overall budget ng Office of the Vice President wherein 700 million something ang OVP. Tapos, confidential funds lang is 1.5 billion pesos para sa DOJ. Tapos ganyan, wala kayong kaalam-alam kung nasaan si Zaldico. Kakatok-katok kayo sa mga diba? Tinalo pa ninyo yung healthcare system natin. Halos zero ang healthcare system natin. Kawawa. Tayo po ay kumbaga nagpapadala tayo ng mga healthcare provider outside the Philippines. Sila dito, iba't ibang bahagi ng mundo natin, nagkalat ang ating mga doctors at nurses. Binabayaran sila ng pagkalaki-laki, tapos sa Pilipinas, walang budget. Ang budget ng intelligence funds or confidential funds nila alone is 1.5 billion pesos. Pero napaka-inutil nila. The fact na we are the exporter of nurses and also doctors, and yet yung public health
sector natin dito sa Pilipinas. Kalunos-lunos. Yeah. That's reality. Kawawang Pilipinas. Diba? Tapos, wala na lang silang ginawa, kundi Duterte sila ng Duterte. Sisihin ang past administration. Kagaya na lamang yung Dolomite Beach. Diba? Maalala ninyo yon? I mean, speaking of Dolomite Beach, oo nga pala, nasaan na pala yung investigasyon ng Dolomite Beach? Anong petsa na ngayon? November 22 na ngayon, ha? Sabi nila, iimbestigahan daw sa 17. Iimbestigahan na sa Kamara simula sa November 17, 2025 ang Manila Bay Dolomite Beach Project. Inihayag ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dagdag pa ng kongresista, pagtutuunan ng pansin sa unang pagdinig ang pangangailangan sa proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at mandamus for the rehabilitation of Manila Bay ng Korte Suprema. Aalamin din kung may epekto sa baha ang proyekto. May epekto sa baha. Tignan nyo, ang ganda-ganda. Ilang baha na rin ang dumaan, ang ganda-ganda pa rin na yan. Tapos yan ang iimbestigahan ninyo. Oh? Tignan ninyo, napahiya ka tuloy. Itong committee ni Ridon hindi natuloy sa kanyang Dolomite investigation kasi wala palang basbas pa ng House leadership. Di ba yung katotohanan dyan eh? Nagkusa siya pero wala pa ho palang approval yon sa House leadership. Kayo po, anong inyong balak sa Kamara? Ngak-ngak si Terry Ridon, no? Nung last week. Sabi niya, imbestigahan natin yan, blah, blah, blah. Tapos napahiya, wala pala. Alam nyo, hindi ninyo, ayan na, tingnan nyo. Beach. Tulo mga kababayan, makikita natin, napakadami po nitong mga ibon ngayon dito. Tila nagpiesta. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Nakakatuwa kasi pag ganyan po kadami yung mga ibon, talagang napakarami rin po ng mga yamang dagat o mga isda na pwede nilang kainin dito sa Manila Bay. Alam niyo kung bakit nangyari yan? I mean, alam niyo kung bakit hindi nangyari yung Dolomite Beach investigation na yan. Prior to that, hindi pa nagsasalita, wala pang pasabog si Zaldico. Akala nila, okay, mauuto, magugoyo, mabubudol nila na naman ang taong bayan. Na parang yung ginawa nila nung last na 19th Congress kung saan kaliwat kanan ang ginawa nila doon. Like gumawa sila ng Quadcom, imbestiga dito, imbestiga doon. During that time kasi, iisa pa lang sila. Nagkakaisa pa lang sila. Ngayon, they are slowly falling apart. Nagsalita na yung si Zaldico, nagsalita na yung kapatid. So they're slowly falling apart, like yung plano nila, yung game plan nila or yung playbook nila, unti-unting nasisira. Bakit? Kasi merong nagsasalita na eh. So ngayon, paano mo ipapasok yung investigasyon sa Dolomite Beach kung merong nagsalitang Zaldico wherein pinangalanan niya yung Martin Romualdez at si Marcos Jr. Kaya, I mean, you don't have the, you don't have this glory to initiate an investigation sa Dolomite Beach or any investigation with regard to the past administration kung mismong kasama ninyo, insider, ang sumigaw, ang kumanta. Diba? I've done hiding, now I'm shouting, screaming, speaking. Hindi na nila mapipigilan pa yung mga pangyayari. Kaya nakita nyo biglang wala yung Dolomite Beach. Kitang-kita nyo man ninyo, tingnan nyo, mga ibon lumilipad, mga isda nandyan sila. Ano implication nun? Malinis ang tubig dagat. Maganda ang epekto ng Dolomite Beach. So, where are you, Terry Ridon? As if you have this, reputation of, pinaglalaban namin ang corruption. Pero, pinangalan, biglang nagsalita ang kasamahan ninyo dyan sa House. Mismong
dating may hawak sa appropriations. Hindi pwedeng sabihin ninyong hindi totoo yung kanyang ano na yan. Kasi siya yung may hawak ng appropriations. Ganyan sila na ano. When in fact, kung usaping investigation, ito yung dapat yung imbestigahan. Diba? Ito yung dapat yung imbestigahan. Nagsalita na mismo yung ate. Batid ko na nagdadrag siya! Batid na niya na nagdadrag siya nilabas na natin tong mga to Diba? Yung mga ganyan. Tingnan nyo. Yung mag-research and development ng mga bagong binhi. Nilabas na natin ng mga ito. Ang ginawa lang ng kanyang ate is confirmation na totoo nga. Sinabi niya, but hindi ba ninyo napapansin yung kanyang pananalita at mga galaw ng kanyang mukha? She just confirmed what we have been showing, exposing in the past. So, usaping investigation, ito dapat imbestigahan kasi he is the architect, the chief architect ng ating bayan, ating bansa. At malaki epekto kapag ikaw ay nagdodroga when it comes to decision process or decision making. O diba, pinakita rin natin ito. Kagaya nito. Meron siyang residue sa kanyang ilong. Ayan Ano yan? Don't tell me sipon yun kasi kung sipon yan, dapat tumulo na yan. Nakalimutan niyang punasan sa pagmamadali. So, usaping investigation, dapat imbestigahan natin yung mga kagaya nito. Ayan, binanggit din ni ate, ni Manang Aimee, yung Maricel Soriano. Binanggit ni Expedea Jonathan Morales. So kung meron man kayong gustong imbestigahan, dyan tayo mag-uumpisa. At saka, eto, di ba? Mismong presidente, imbestigahan natin sa corruption. Kasi, sabi nga ni Tony Lechon, nag-initiate siya ng ICI para palabasin or paiwasin ang kanyang sarili. So, nakita natin, nandun yung word na independent, pero lumalabas na kontrolado niya. Yung mga tao doon, siya rin ang nag-appoint. Yung maghahabla din ng kaso, yung ombudsman din. Kumbaga, yung ICI parang lang yung third party na hawak niya para siya lang ang mag-absorb. Pero at the end of the day, yung pag na-absorb na yan, hindi ibabalandra din nila doon sa ombudsman which is hawak din nila. So nawala yung independent, yung sinasabi nilang independent commission. O panoorin natin. About this, bakit hindi umaabot yung panawagan niya sa Pangulo? Well, anong accountability niya dito? Ang laki na accountability niya. Signing a budget riddled with insertions, tapos defunding PhilHealth and education, ang laking I would say responsibility ng Pangulo. Pero ang nangyari, nung mahiya naman kayo, yun ang analysis ko, guilty siya as well. Kaya lang, hindi niya marinig sarili niyang boses So, ang nangyari, nag-form siya ng independent commission, dinidefer niya ngayon responsibility to this private sector na walang budget, walang staffing and all, tapos walang power for contempt and subpoena. So, I think, the president is guilty as well. Pero ang lumalabas ngayon, siya ang bida dito. Pero talaga, kung ikaw ang pumirma ng flawed budget na to at naiintindihan mo kung bakit mo dinefund ng PhilHealth at education at na-allow yung insertions na yon, hindi ba dapat inform ka about it and you sign that particular fraud document? Then therefore, you should also be accountable for this. About this. Tapos anong sabi niya? Nag-announce siya na ibabalik daw nila yung 60 billion na kinuha nila from PhilHealth.
Anong petsa na? Ito rin sila Tony Lichan din ang nagsabi na hindi pa naman nababalik hanggang ngayon. According sa kanyang Intel report, hindi pa naman binabalik hanggang ngayon. Anong petsa na? Dumaan na yung mga baha at bagyo, Tinyo, Uwan, tapos hindi pa nababalik. Di ba dapat urgent yun? May mga batas silang ginagawang urgent, pero yung pagbabalik ng pera ng taong bayan, abay parang magpapasko na, wala pa. 'Di ba? Budol 'yon. Ngayon, na umaapila din yung mga nasa business world na sana ibalik nila yung 108 billion na kinuha nila sa PDIC. Kasi apektado dito yung trust ng mga nasa industriya ng business na pati yung insurance, deposit and insurance natin. Abay, tinatanga yung pera doon. Kinuha yung pera sa health, kinuha ang pera sa deposit and insurance, binawasan yung AFP at kung ano-ano pa. Ilalagay daw dito sa kung ano-anong Maharlika Investment Fund. Wala naman nangyari ngayon. Hanggang ngayon, utang pa rin ang utang. So paano ang bansa natin dito? Hindi ba dapat yan ang iniimbestigahan natin? O eto pa yung sabi ni Kong Barzaga, dapat imbestigahan din sila Browner at Martin Romualdez. Di ba may video sila na ganda, aprobado na namin ang budget subsistence allowance ninyo. Hindi ba yan proof? Mere proof na Zaldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., they are the three of the people na may hawak ng budget sa Pilipinas. My fellow citizens, General Browner has lost the trust of the Filipino people. A viral video was circulated online that revealed a private video call involving former House Speaker Martin Romualdez, former Congressman Zaldico, and the Chief of the Armed Forces, General Browner, where the General is stated to have received an increase in his allowance. Such a video would not be dangerous under normal circumstances, but the fact that multiple cases have been filed against Zaldico relating to his corruption and the implication of Speaker Romualdez in the Senate Blue Ribbon Committee have led to doubts on the purpose of the increase in allowance, and whether we can trust that the armed forces are still fulfilling their constitutional mandate of serving the Filipino people. Corruption within the armed forces is extremely dangerous, as we have seen in the recent helicopter crash that may have been due to subpar equipment, and General Browner's recent remarks on the imminent war with China. Our chances of... Grabe, kawawa yung mga sundalo pala natin, no? Dinoble ni Tatay Digong. Pero tingnan nyo mga sapatos nila. Nagka-crash yung mga helicopters natin. Tapos, itong mga general, silang nasa taas. Ang sarap ng buhay, Survival are severely ito dapat imbestigahan. When faced with ghost projects ano sapatos, within the AF. Kawawa. Gutom. Nagngangawa na yung sapatos. I pray that these matters are investigated immediately. God bless the Nako. Gusto pang imbestigahan yung Dolomite. Ito dapat niimbestigahan ninyo, di ba? Isa pa sa dapat imbestigahan is yung fake news. Imbestigahan at kasuhan to dapat. Tanggalin to kasi hindi maganda. Tingnan yung ka-fake newsan nito. Flashback. Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kundi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. The next day, President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Patay tayo dyan. Reaction tuloy ni... Ano tayo? Reaction. Nagulat ang adik. Ano pang ka-fake newsan niya? Ito pa, di ba?
Si VP Sara noon, ayan, si VP Sara noon, nagsabi siya na yung about doon sa balita na about kay Tantuco. Galing ang fake news. Sabi niya? Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? May yan niya sinabi. Pagdating ng July, balita sa mainstream media. Malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At ayan, binalita ng July. Kita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance. Nako, patay tayo yan. Sino ngayon ang fake news? Ha? Dapat kinakasuhan ka sa ka-fake newsan mo. Panguling balita ito, no, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ay nahuli ni Senator Marcoleta na pati pala ang budget ng DSWD ay kanilang ginagatasan. Ito, tingnan natin. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development. Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Grabe, lantaran na talaga yung corruption sa atin. Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata inaalagaan nyo na? Ayan, nag-react tuloy yung adik. Tingnan niya lang yung adik. Ay, nako talaga. Wala talagang mangyayari sa ating bansa pag ganito. Anyway, yan lang ang ating munting update balita for today. And of course, antabayanan natin, inaasahan natin yung positibong feedback on November 28. Ito po ay televised live stream ng ICC, no? Talagang positibo ako kasi ako nakita ko naman na talagang pinaghanda ni VP Sara kung saan pinuntahan niya yung mga bansa, no? Nag-scout siya kung saan yung sino at pwedeng bansa na mag-accept sa kanya to have this interim release. So, very optimistic po tayo dito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po tayo. Bantayan po natin ang kaban ng bayan ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.